Sinaunang kabiasnan sa Timog Silangang Asya. Ang paglipat-lipat ng mga tirahan ng ibang lahi ay nakaabot sa Timog Silangang Asya. Dahil dito ay naimpluwensyahan nila ang mga taga-Timog Silangang Asya na magtanim, magsaka, mag-alaga ng hayop, maglayag, magpastol. Kasabay nito ay ang paghiram nila ng wikang Austronesia. Ayon sa kasaysayan, bago pa man maganap ang pagsakop ng mga kanluranin at iba pang mananakop, ay mayroon nang maituturing na kaalaman sa kabiasnan at pamumuhay ang mga taga-Timog Silangang Asya, Asyano, tulad ng mga sumusunod: paggamit ng metal, pagbuo ng pamilya, angkan o grupo, pagsamba at pagpapahalaga sa mga kalikasan, pagtatayo ng mga puon at dambana, paninirahan sa iba't ibang lugar. Kaharian ng Vietnam. Nakaranas ang Vietnam ng pamumuno ng mga Tsino. Pinagkukunan ang Vietnam ng mga hilaw na produkto na dinadala sa China. Naging malawak ang sakop ng China sa hilagang Vietnam. Namana ng mga Vietnamese sa mga Tsino ang paggamit ng apelyido, relihiyon at iba pang impluwensya. Kaharian ng Funan, Chinla at Champa. Naging malakas ang kapangyarihan ng Funan dahil sa tulong at impluwensya ng kulturang Indian at China. Subalit sa pagsapit ng ika-6 na siglo, ito ay naagaw ng mga Khmer na tinatawag ding Chinla ng mga Tsino. Ang Chinla ang nagbigay daan sa pagbagsak ng Funan. Sa timog ng Vietnam naman ay namayagpag ang Champa. Malaki ang impluwensya ng mga Indian sa Champa. Imperyong Angkor Khmer, dating pinakamakapangyarihang lupain sa rehiyon, kasalukuyang matatagpuan sa Cambodia. Pinamunuan ni Jayavarman II na itinuturing na pinakamalakas na pinuno ng Khmer. Ang Angkor Wat ang pinakadakilang ipinagawa sa panahong ito. Ito rin ang kinikilalang pinakamatanda at pinakamalaking istrukturang pang-arkitektura sa daigdig. Kaharian ng Pagan. Ito ay may pamayanang agrikultural. Makikita sa pamayanang ito ang iba't ibang uri ng arkitektura. Malawak ang kanilang sakop na teritoryo. Marami ang naging mahusay na pinuno ng Pagan tulad nila Anaw, Ratah at Kianziha. Naging sentro ng mga Pagan ang Theravada Buddhism. Subalit bumagsak din sila dahil sa pananakop ng ibang tribo. Kaharian ng Ayutthaya. Itinatag ito ni Yutong. Itinatag niya ang Dharma Satra, isang kudigong legal batay sa tradisyong Hindu Atay. Naging pamantayan ito ng batas ng Thailand. Ang mga monument at templo ay pagpapatunay na ambag ng kahariang Ayutthaya, subalit katulad ng ibang imperyo ay nasakop din sila at bumagsak. Kaharian ng Sailendras. Hari ng kabundukan ang kahulugan sa salitang Sanskrit ng Sailendras. Isa sa kilalang pamana nila ang Borobudur. Isa itong banal na kabundukan. Isa itong pamana ng monumentong Buddhist. Naniniwala sa Mahayana Buddhism, kaya pinalibutan ang Borobudur ng mga monument ni Buddha. Mga kaharian sa pangkalupaang Timog Silangang Asya. Imperyong Srivijaya. Nagsimula ang imperyo noong ika-13 siglo. Kinikilala ang kaharian bilang dalampasigan ng ginto dahil mayaman sila sa mina ng ginto.
Nasakop nila ang Malay Peninsula, Sumatra, Kalimantan at Java. Naimpluwensyahan sila ng relihiyong Buddhism ng China. Malakas ang kanilang puwersang pandagat. Ito ay dahil sa kapit at kontrolado nila ang mga rutang pangkalakalan. Binubuo dati ng Sumatra, Ceylon, Java, Celebes, Borneo at timog ng Pilipinas. May hawak dati ng Spice Route. Imperyong Majapahit. Pinalakas ng Majapahit ang kanilang imperyo sa pamamagitan ng pagsakop sa maliliit na kaharian. Lumawak ang kapangyarihan nila hanggang sa Malay Peninsula. Umunlad ang Majapahit sa pamumuno ni Gaha Mada dahil sa iba't ibang puwersang pangrelihiyon at sa pagdating ng mga dayuhan ay humina ang puwersa ng imperyo at bumagsak sila. Dating may hawak sa Spice Island. Binubuo dati ng Laos, Vietnam, Cambodia, New Guinea, Sulu at Lanao. Malacca. Kilalang daungan ang Malacca. Malaki ang kahalagahan ng Malacca bilang sentrong pangkalakalan. Kontrolado nila ang monopoli ng kalakalan sa pagitan ng China, India at Timog Silangang Asya. Humina ang Malacca mula nang maagaw ng mga Muslim ang kapangyarihan sa rehiyon. Pilipinas bago ang 1565. Ang Pilipinas ay binubuo ng bawat barangay sa Luzon at Visayas. Tanging Mindanao ang yumakap sa Islam. Nagtatag ng mga sultanato sa Lanao at Sulu. Nagkaroon din ng mga pagpapatunay sa mga impluensya ng mga Tsino sa ating mga kultura. Ngayon din, ang mga impluensyang Muslim sa ating pamumuhay ay nagpakita din ng malakas na puwersa sa bahagi ng Mindanao. So yan po ang tungkol sa sinaunang kabiasnan sa Timog Silangang Asya. Sa sunod ay atin namang pag-aralan at alamin ang mga relihiyon sa Asya. Sana ay may natutunan kayo. Maraming pong salamat.